mali ang bumili o magbenta ng boto pero ngayong eleksyon 2013, samot-saring estilo ang ginagawa ng ilang politiko para masiguro ang kanilang panalo. Ang COMELEC o Commission on Elections aminadong hirap mapatunayan ang vote buying kung walang matibay na ebidensya o testigo. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, habang papalapit ng ang eleksyon, tila naglipanan na rin nga ang mga tinatawag na mga racket. Ito yung mga modus na ginagawa nga ng mga kandidato kung paano nga sila makakakuha ng boto. Pero gaya nga yung nabanggit, aminado nga ang COMELEC na ni isa simula nga nang nagkaroon tayo ng eleksyon dito sa Pilipinas ay wala pang ang nakukulong dito. Sabik na sa papalapit na eleksyon 2013 si Josie, di niya tunay na pangalan. Pagkakataon daw kasi ito para kumita siya mula sa mga kandidato. Nung una, magkano natanggap mo? 700 po. Itong yung sumunod na eleksyon? Magkano? 2,000 plus na. 2,000 plus. Si Aling Ana, di rin niya totoong pangalan, hindi raw palalampasin ang pagkakataong makauwi sa probinsya para makaboto sa eleksyon. May sumasagot pa nga raw ng kanyang pamasahe kapalit ng kanyang boto. Kapabati ni na Aling Ana at Josie na labag sa batas ang kanilang ginagawa pero katwiran nila. Kung baga sa yan ang time mo lang makaano ka. Kung baga sa doon mo lang maaano na ikinabangan mo sila eh. Kasi kung nakaupo na sila, hindi ka makakalapit. Kahit magdabag ka, maghintay. Wala, hindi ka papansinin. Bakit ka nagbibenta ng boto? Kasi chance ko na yung may bayad. Si Angel, team leader ng isang kumakandidatong mayor, nagkwento naman tungkol sa paraan ng ilang politiko para makasigurong iboboto nga siya ng taong tumanggap ng pera sa kanya. Psychological warfare nga, gagamitan mo ng style na malalaman yan kasi mabibilang yan kahit hindi. Organisado rin daw ang grupo ni Angel sa pagsuyo ng mga botante. Ang ipinamimigay na cash o grocery, inihahanda nila habang papalapit ang botohan. Networking kung tawagin ang kanilang sistema. Mula sa politiko, merong ilang layer ng coordinator at sa ilalim naman nito ang mga tulad niyang team leader. Bilang team leader, nagre-recruit si Angel ng mahigit 20 katao. Ang bawat isa magre-recruit ng hindi bababa sa 10 katao. Tuloy-tuloy lang daw ang recruitment hanggang meron na silang mga tao sa bawat bahay sa kanilang barangay. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, pera man o anumang bagay na may halaga, basta inalok ito o ipinangakong kapalit ng boto para sa isang kandidato, may ituturing itong vote buying. Vote buying din kung ang nais na kapalit ng bumibili ay hindi pagboto ng botante sa kalabang kandidato o di kaya tuluyan niyang pagboycott sa araw ng botohan. Ayon mismo kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, wala pang nakukulong dahil sa vote buying. Mahirap daw kasi itong patunayan kung walang matibay na ebidensya at walang testigo. Vote buying is evidence. Wala pa tayo napapakulong sa vote buying. Meron na ba? Wala pa. Baka sakaling ngayon, paglabas ng aming mga bagong reso. Maling-mali nga, Jessica, talagang napakalinaw nga nito, ma'am, na talagang ito'y labag sa batas. Kapag sa kabila niyan, nakalulungkot isipin na meron pa rin talaga tayong mga kababayan na gumagawa nito at ayon na rin sa ating mga nakausap mismo, hanggang meron daw nangangailangan ng kanilang boto, handa raw silang ibenta ang mga ito. Okay, I suppose mas madali na ngayong makahuli niyan, Marisol, dahil lahat tayo may mga cellphone na may mga camera, no? Jessica, kaya nga umaasa ang COMELEC na sana daw sa pagkakataong ito na nasa modernong teknolohiya na tayo, sana pag gano'n na may nakita raw, agad ngang kuhanan kasi parang yun nga ang kanilang nagiging, yun daw ang magsisibing ebidensya. Aminado kasi sila na mahirap nga itong patunayan dahil nga sa kakulangan ng ebidensya. Okay, at meron ding CCTV. In any case, Marisol, dapat paalalahanan talaga natin ang ating mga kababayan, no, na bawal at hindi tama na magbenta o bumili ng boto. At dapat din siguro na konsensyahin itong mga politikong nagbebenta di umano o bumibili di umano ng boto. Ma'am Jess, yung mga na-interview mismo natin, itong mga talagang kumpirmado talagang mga nagbebenta ng mga boto, alam naman po nilang bawal. Kaya yun ang lagi nating tinatanong sa kanila, alam niyo pong bawal, bakit niyo pa rin inuulit? Ang kanila talaga, kumbaga pera-pera lang. At yun nga, kaya dapat siguro sa atin paalalahanan sila na meron na rin itong kaukulang parusa para naman madala rin sila at tama. Konsensyahan nga rin itong mga politiko na sana wag na rin mag-take advantage dito nga sa mga kababayan natin na nangangailangan. Maraming salamat, Marisol Abduraman.